I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Magsabi nga kayo, gusto maglingkod sa Panginoon? Pumalakbang na kayo, gusto maglingkod sa Panginoon? Yeah. So, halos na tayo gusto natin maglingkod sa Panginoon. Yung unang-unang ikaw ay maglingkod sa Diyos, ay meron kang uhaw na nadarama na ibahagi ang pag-ibig ng Diyos sa iba. Pero kung mapapansin mo, habang nagtatagal, kapag napabayaan mo na ang iyong prayer life, napabayaan mo na ang iyong pagbabasa ng Biblia, napabayaan mo na ang pakikinig ng salita ng Diyos, mapapansin mo mawawala na yung focus mo sa paglilingkod. Ang isa-share mo na ngayon, hindi na yung pag-ibig ng Diyos. Darating yung point, ang gusto mo lang i-share ay ang sarili mo na. Dito mo mapasok yung critical point in the Christian life na yung ministry ay ang sentro na, ako na, me ministry. At yun ang ating pag-uusapan. Pagkalabas natin ating team. Okay, ministry or me ministry. This is a message for everyone sa lahat ng Christian. Ito po kasi yung mensahe ito ay sa lahat ng gusto maglingkod sa Panginoon. Kasi kailangan natin ito maintindihan. This is the critical point in the Christian life. Nung una mapapansin mo, si Lord na sinisyan ko, bandang huli credentials mo na. Why? Ano nangyari? Bakit nagkakaroon? Nung una yung ginawa ni Kristo, ang sinisyan mo, bandang huli yung galing mo na. Kung ano na yung nagagawa mo, kung ano na yung mga achievement mo. That is the critical point. That's why I want to talk to the people of God who really wanted to serve the Lord. Book of Numbers, chapter 20, verses 1 to 12. In the first month, the whole Israelite community arrived at the desert of Zin, and they stayed at Kadesh. There, Miriam died and was buried. Gusto ko paglikan nyo sa alaala nyo. Sa alaala nyo ha. Kung natatandaan nyo noon na yung panahon si Moses din ay pinangunahan itong mga Israelita. At ang sabi ng Bible, nung pinangunahan niya itong mga Israelita na to, ay nagalit din sa kanila ang mga tao ito. At sapagkat doon sila nagalit, sapagkat wala nga din sila makainom. Nung panahon na yun, doon yung sinabi ni Lord na okay, strike the rock. In-strike niya yung rock na sumabas yung tubig. Pero dito, second time, same place. Ito yung same place. Pagdating nila dito, doon ulit wala ulit tubig, kahit same complaints. Pero dito, ang sabi ng Bible, hindi naman ipina-strike ni Lord yung rock. This time, speak to the rock. So, tuloy natin. Now there was no water for the community and the people gathered in opposition to Moses and Aaron. Kumbaga, kung sila wala na akong tubig, people were gathered not in fellowship, but to oppose Moses. Now there was no water for the community and the people gathered in opposition to Moses. Wow. They gathered just to oppose. So sabi ng Bible, they quarreled with Moses and said, if only we had died when our brothers fell dead before the Lord. Sabi niya, kung nung panahon na yun, sana nakasama na kami, nakabatay na kami mga hayop. Tapos sabi ng Bible, why did you bring the Lord's community into this wilderness? That we and our livestock should die here? Dinala mo ba kami dito upang mga matay? Sabi niya, at kami, at kasama kayo mga hayop. Why did you bring us out of Egypt to this terrible place? Bakit mo kami dinala rito? Sabi niya, dito sa lugar na ito, sabi niya, para na mamamatay? Tapos sabi niya, it has no grain or figs, grapevines or pomegranates, and there is no water for drink. There's no water to drink. Wala ka man lang dito makain ng kahit anong bungang kahoy. At ang sabi nito ng Bible, at wala ka man lang tubig na mainom. Kapag tingnan niyo yung next slide, umiyak si Moses. Kasi ang hirap kayo paunahin, you know what? Itong pinangunahan niya nito ay nasa 2 million people. According sa mga Bible scholars, itong mga tao ito ay nanganak. Kumbaga, they grew in numbers numerically. They grow in numbers biologically dahil iba dyan mga nanganak, nagkaanak hanggang sa dumami ng dumami. So, according sa mga Bible scholars, ang mga pinangunahan dito ni Moses ay umabot ng 2 milyon. Alam niyo yung, sino ito yung may Bible study na sa Bible study mo meron 5 o 10 na umaatin. Di ba? Meron isa, dalawa dyan na pasaway. Ang hirap ilid yun. Ito ba kaya 2 milyon bukod pa sa mga kahayupan, yung kanilang mga livestock? So sabi nito ng Bible, Moses and Aaron went from the assembly to the entrance of the tent of meeting and fell face down. And the glory of the Lord appeared to them. The Lord said to Moses, take the staff, sabi niya,
Dali mo yung tungkod, yung ginamit mo, sabi niya, nung nahati ang Red Sea, take the staff, and you and your brother Aaron gather the assembly together. Tapos ito, sabi niya, speak to the rock. Nung nakaraan, matatandaan ninyo, nung wala na yung tubig, ang sabi ni Lord, strike the rock. This time, wala ka rin tubig. Ngayon naman gagawin mo, speak to the rock. Ang dahil dito, sabi ng Bible, speak to the rock before their eyes and it will pour out its water. Pag saligaan mo lang, sabi nga, yung rock na yan, yung bato na lalabas yung tubig. You will bring water out of the rock for the community so they and their livestock can drink. Moses took the stuff from the Lord's presence just as he commanded him. He and Aaron gathered the assembly together in front of the rock, and Moses said to them, "Listen, you rebels! Must we bring you water out of this rock?" Kayo mga rebelde, nakikinig kayo, sabi niya. Gusto niyo ba magpalabas kami ng tubig mula sa mga batong ito? Then Moses raised his arm and struck the rock twice. Sabi ni Lord, speak to the rock. Pero ginawa niya, ni-strike niya yung rock, bilang isa, dalawang beses. Then Moses raised his arm and struck the rock twice with his staff. Water gushed out, and the community and their livestock drank. So, lumabas yung tubig at ang kanilang buong komunidad at kasamang mga hayupan ay nakakainom ng tubig. But the Lord said to Moses, yun niyo po yung warning, listen, those who are serving God, listen to this. But the Lord said to Moses and Aaron, because you did not trust in me enough to honor me as holy in the sight of the Israelites, you will not bring this community to the land I give them. Dahil hindi mo ako pinagpitaga, hindi mo ako dinalan bilang banal sa harapan ng mga Israelita, hindi mo madadala ang komunidad ng Israel doon sa lupaing aking pinangako. Talaga naman hindi nakarating. Because Moses died right before they crossed the Jordan River, ang nakarating sa promised land, itong si Joshua kasama yung ibang mga leader pa. The reason why I'm saying is this. Si Moses ay matagal na ginamit ng Lord bilang isang tagapaglingkod niya. Si Moses din ang ginamit ng Lord para mahagi ang Red Sea. Pag pinag-usapan ng kapangyarihan ng Diyos, nasaksihan niya na gusto. Pero, yung pangakong promise land, hindi siya nakarating. Dahil sa kanyang ministry. Ano ang kanyang ministry? Hindi po yung ministry na paglilingkod, yung ministry. Ito yung pagiging makasarili. Alam niyo ba na matutuklasan niyo bilang ikaw isang Kristiyano na matagal na naglilingkod sa Panginoon na nung unang uhaw pang ibahagi ang mabuting balita sa ginawa ni Kristo. Pero nagtataka ka bakit habang lumilipas ang panahon, hindi na si Kristo ang sentro ng iyong paglilingkod, credentials na. Ang pinag-uusapan na rito kung ano mga nagawa mo at mga kaya mong gawin at mga entitlement mo bilang isang naglilingkod sa Panginoon. Wala na yung ginawa ni Kristo, wala na yun. Hindi na siya naging sentro. And that is the most critical point for a Christian who is trying to serve the Lord and please God in his life. So, balik tayo ulit sa ating team. So, yung ating team, ministry or ministry. Bakit na yan tingin natin sa ministry? Kasi ang tingin natin sa ministry, maliit lang. Mini lang. Mini lang ang tingin mo sa ministry. Hindi mo siya pinapahalagaan ng gusto. You can always have your own excuses. You can always have your own reasonings. Every one of us. Lagi tayong merong katwiran para hindi tayo makapag-share ng Word of God. Marahil sa office, marahil sa school, para hindi ko magamit halimbawa sa isang ministry. You have all the reasons. We all have that. Kaya napag-usapan natin, tama ba ang paraan ng ating paglilingkod sa Diyos? You know bakit meron tayong level 1, 2, 3 dito sa ating church? Ang level 1, 2, 3 ng COVID training, it's a full program. Ang level 1 is foundational. Level 2 is functional. And level 3 is fundamental. Ano yung foundational? Dito kailangan unawa ko. Bakit ko kailangan maglingkod sa Panginoon? Anong ginawa ni Kristo? Paano yung submission ko sa church? Paano yung submission ko sa malagad? Doon sa functional, paano mo mag-ministry talaga? Paano maglingkod? Kaya pinipilit natin lahat matapos nila itong mga ministry ito, itong mga training nito, para mag sila yung ministry na naunawaan nila. And level 3, ito yung mga pagpugaling habang nag-ministry. Ano yung dapat na wala sa akin pag ako naglilingkod sa Panginoon? Kaya po level 1, 2, 3 tayo. Now, ngayon, itong ministry na to, sa tingin nyo ba, look at the life of Jesus when He was at the cross. Do you think we serve God the way Jesus served the Father? Sa tingin nyo, pareho kaya tayo ng mindset in terms of serving God? Pareho ba tayo? Are you willing? Are you willing
for the sake of doing the will of God? Or hindi? Masyado ang pagpapahalaga natin sa me. Pansinin niyo itong mina to. Maramdamin niya, matampuhin niya mina yan. Ikaw, gintong-ginto, pero siya dugong-dugo. At doon nakakahiya. Pag tayo nag-ministry, hindi natin naiintindihan. Sabi mo sa kapatid mo, fasten your seatbelt. Nag-uumpisa na si Pastor. Okay, tayo lang tayo mo, tayo manalangin. Father, we're so thankful, Lord, for this morning. Kailangan, Panginoon, ang unawain po namin ang iyong mga salita. We ask you, Lord, to be with us. We invite your Holy Spirit, Lord, to speak to us this morning. We are totally asking for your intervention, Lord, sa aming kalagitnaan. Lahat ng mga anak mo gusto kong paglingkuran, ipaunawa mo po sa amin ito. Ang paglilingkod na nais mo sa amin bilang iyong mga anak. Bless every one of us. Bless every leader, every member, those who are aspiring to become leaders, those who are already leaders, those who wanted to be used for your glory. Sila na nagnanais na makipagligod sa iyo. Lord, lahat po kami na nandito ngayon. Buksan niyo po ang puso namin at ang isipan. Paunawan niyo po sa aming Panginoon ang uri ng paglilingkod na ginawa ni Jesus na siya narito sa lupa. Tama po ba ang aming ginagawang paglilingkod? Gabayan niyo kami ngayong umaga. Buksan niyo po ang puso at aming isipan. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Palapalan natin natin Panginoon. Ang gusto ko lang dito pansinin ninyo ay tama ba yung paraan ating paglilingkod sa Panginoon? So Moses took the staff from the Lord's presence. Umiiyak si Moses sapagkat yung kanyang mga pinangunahan ng mga tao ay nagagalit sa kanya. Halos batuhin na siya. So, kung papatayin nila si Moses, 2 milyon sila. Kaya 1 milyon lang, kaya na patayin si Moses. At ngayon, yung kasama niyang leader, si Aaron, ay isinama niya. Sabi niya, anong gagawin natin? Kasi nga naman, tandaan niyo ito yung second time na dumating sila dito. Noong una kasi na ang Panginoon ay pinapunta din sila dyan, pag binasa niyo Exodus 17, they stopped there at Rephidim, sabi ng Bible, as the Lord commanded. So, sumunod uli, ikot sila uli, kahit ikot nila, napadpad na naman sila dyan. So, as the Lord commanded, they stopped there. Ngayon, doon uli sa disyerto ng Sin, doon pa rin sa desert na yan. Ngayon, sabi dito ng Bible, wala silang makitang puno ng kahit ano. Wala silang makitang bunga ng kahit ano. Wala rin tubig. Kaya people complained. Ito sabi dito ng Bible, so Moses took the staff from the Lord's presence, just as he commanded him. So he and Aaron gathered the assembly together in front of the rock. And Moses said to them, listen, you rebels. Kasi ang sabi ni Lord, must we bring you water out of this rock? Kailangan ba namin maglabas? Sabi niya, gusto niyo maglabas kami? Sabi niya, ng tubig galing dito sa batong ito. Then Moses raised his arm and struck the rock twice with his staff. Tandaan niyo, yung binasa natin kanina, ang sabi ni Lord, pagsabihan mo yung rock. Pero ginawa niya, hindi sinunod si Lord, ang ginawa niya, in-strike niya yung rock. Hindi niya lang in-strike isang beses, in-strike niya 2 beses. Ngayon, isa pong mapapasin nyo rito, itong salitang ito, listen, you rebels, wala ito. Hindi ito pinasasabi ni Lord. Makinig kayo mga rebelde, walang pinasasabi kanya si Lord. Ang sabi lang ni Lord, sabihin mo sa rock, lumabas yung tubig at lalabas yun. Hindi pinapupukpok. Pero ano ginawa ni Moses? Sabi ng Bible, then Moses raised his arm and struck the rock twice with his staff. Ito'y kanya, pinupukpok ng 2 beses. First thing that we need to understand, paano ba ang paglilingkod sa Panginoon? Pag tayo ba naglilingkod sa Panginoon, sino ba sinishare natin? Si Jesus, di ba? So, saan natin yung utos? Kay Lord din, di ba? So, wala tayo sinishare tungkol sa atin, tama? Siguro, pagka dumating na yung tayo ng testimonies, share mo yung kabutihan ng Panginoon sa iyong buhay. Okay lang yun, pero, higit sa lahat, tandaan natin, ano man yung talento, pagkanta, no? Halimbawa, pangangalan, pagtuturo, pagsasayaw, ano bang talentong yan? Lahat yan, alam natin lahat ng galing kay Lord, amen? So ngayon, siyempre, kung lahat yan galing kay Lord, dapat magamit yan para lang kay Lord, tama? Alam nyo kasi, kaya ako gusto banggitin. Meron tayong kapatiran, o kabataan Palawan sa aming dating church. Noong panahon na yan, high school lang yan.
Ngayon, yung mga may pinagkalooban sa amin na umawit, talaga magaganda ang boses nila. Sabi ng pastor namin, sino maghahandog ng awit sa linggo? Yung mga marunong umawit, nagtuturuan. Hindi ako, pwede, ako hindi pwede, ako hindi pwede. Nag-usap kami na hindi ganun talaga umaawit. Sabi ko, sabi ko alam mo, sabi ko, ako lang marunong kumanta, siguro, magpipresita ako kay pastor. Tapos sabi naman isang kasama ko, na hindi rin umaawit. Oo, ako din. Sabi ko umaawit. Hala nyo lang, gano'n lang madali yun. Sabi ko, bakit? Sabi niya, alam mo sa una, masarap. Pero ba't na huli, parang natatakot ka na magkamali. Nag-iisip, ano kakantahin mo, magpe-pray ko, ano dapat mo aawitin. Hindi ganun madali. Alam niyo kaya ako nasasabi ko minsan, akala natin yung kaloob ng Diyos, atin. Akala natin yung ministry na pinagkaloob ng Diyos sa atin. One of the problems with Moses here, yung tinatawag nating ownership. Kailan nagiging ministry ang ministry? Kailan yung ministry, yung paglilingkod ay nagiging ministry? If you think you own that gift. Kapag ang tingin mo, ikaw ang nagmamay-ari ng gift na yan as if you can do anything with that gift, that's the only time you think na hindi yan medyo sa Panginoon. Ang tingin mo, nandiyan lang yan, pwedeng lumabas anytime na kailangan. Kaya kung ito sinasabi, kumisan, ang akala natin sa ministry atin. Akala natin yung gift natin, nandiyan lang yan sa shelf. I can get it anytime na gustuin ko. Tingnan yung ginawa dito ni Moses. Si Moses took the staff from the Lord's presence. Kinuha niya yung tungkol galing pa sa presensya ni Lord. Tapos sabi dito ng Bible, kinuha niya si Aaron at saka yung mga tao na mag-ipon tayo. So they gathered the assembly together in front of the rock. Ano sabi ni Moses? Tingnan nyo ito mabuti ha? Testimony ito. Listen you rebels. Wala namang kinasabi ganun si Lord Pero dinagdagan niya. Sabi niya, must we bring you water out of this rock? Gusto niyo ba magpalabas kami ng tubig? Teka, kami. Ikaw ba nagpapalabas? Hindi ikaw nagpapalabas ng tubig, si Lord. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw. Sa kabila sa inyo, hindi ikaw. Hindi naman sabi niya, must we bring you water out of this rock? Ito yung minsan na makala mo, yung gift mo, nandiyan lang. Tandaan mo yung gift niya, pwedeng alisin ni Lord yan. Pwede. Now, tuloy natin ha. Listen, you rebels, must we bring you water out of this rock? Then Moses raised his arm and what? And struck the rock. How many times? Twice. Ito ba yung command? No. Ano yung command? Speak to the rock. Ano ginawa niya? He struck the rock twice. Alam niyo kung ano masakit sa magulang? Hindi kayo mabuti, mga youth. Alam niyo kung ano masakit sa tatay mo, sa nanay mo? Yung utusan ka. Tapos, sumunod ka. Anak, pakikuha mo nga yung bumili ka sa kanto ng 2 itlog. Gano'n. Kagigising mo lang. Sumunod ka. Pero pagtalikod mo, sinimam yung pusang nasa harap mo. Wala ka sinasabi. Hindi ka umakal sa tatay mo. Pero pagtalikod mo, lumipad yung pusa. Ang laking insulto mo Parang sinasabi mo, kaya-kaya mo Ito ang sinasabi niyo, kaya-kaya ko to. Kaya-kaya mo palabasin. Sino ba nagpapalabas ng tubig? Sana. Tignan niyo, must we bring yung water pabiba? Gusto niyo magpalabas ng tubig? Bakit ikaw? Kasi ang akala mo, ikaw ang may-ari. Ang may-ari ng anumang ministry, hindi ikaw, si Lord. Bakit sila nagkaroon ng lakas ng loob na pumunta dyan at magsabi sa rock na yan, lumabas ang tubig? Si Lord din, dahil sa utos ni Lord. Pumunta ka sa bato na yan at sabihin mo, speak to the rock at lalabas yung tubig. Pero ginawa nga nila, ginamit yung command, pero hindi nila sinabihan yung rock, kundi i-strike yung rock. Now, puntahan natin yung sinabi dito ng Bible, they struck the rock twice, they stopped. Makinig kayo mabuti ito itong last sentence. Water gushed out, lumabas yung tubig, and the community and their livestock drank. Natuwa ba dyan si Lord? Hindi. Markado kay Lord yung mga kumukuha ng glory niya. Kaya ang ministry, hindi dapat ministry. Malinaw dapat katulad ng ginawa ni Jesus. Now, punta natin yung
slide. Next slide. The Lord answered Moses. Ito yung utos, ha? Ito yung utos. Go out in front of the people, take with you some of the elders of Israel, and take in your hand the staff with which you struck the knife. Ito yung una. Exodus yan. Noong una, strike the rock. Pero God is sovereign. Ang Diyos natin ay makapangyarihan at marami siya mga pamamaraan. Noong una, strike the rock. Pero ngayon, kasi namin pinanggalingan itong strike eh. Dito kasi, ang alam kasi dito ni Moses, i-strike yung rock. Eh ngayon doon, ba't may bago mong utos na, speak to the rock. Eh noon, ang alam ko, strike the rock eh. Yun ang problema. Tayong lahat na naglilingkod sa Panginoon, sometimes we thought, we can put God in a box, in one pattern. Dati, strike the rock eh. So, dala-dala mo yun, puro strike. Kung sinasabi sila na, speak to the rock na ayaw na. We must be open when God is using us. Tayo maging bukas sa lahat ng pamamaraan ng Panginoon. Ang tinay ito ha, noon sa Exodus 17, strike the rock, and water will come out of it for the people to drink. So Moses did this in the sight of the elders of Israel. Tama naman. Yun yung una. Pagkatapos nitong strike na rock, atras tayo ulit. Atras tayo, please. Ito na yun. Dito, hindi na strike the rock. Kasi kami ito ng Bible, speak to the rock. Pero ang ginawa niya, hindi siya nag-speak to the rock, kundi in-strike pa rin niya. Ginaya niya yung una noon. Di ba yan ang problema ng mga matatanda ngayon? Nagbibili kayo sa butika. Meron kayong pinisilin, yung dinidikdik. Yan ang problema. Kasi ano mo sa pinisilin, dinidikdik. Kasi nalagay mo sa sugat eh. Hindi naman na kaming dinidikdik. Ano kami oral. Iniinom. Isa na pinag-uusapan niyo, pero naiba na eh. Magkaiba na. Noong unang panahon, di ba, ang paraan ng pagsusulat natin, iba't iba. Dumaan pa tayo sa Stone Age. Pero lahat nagbabago. Tandaan niyo, gusto ko lang ipakita dito, si Moses, nung mag-design siya, tinan niyo ha, magandang mabuti, must we bring you water out of this rock? He thought he owns it. Akala niya siya may-ari nito. Hindi ka may-ari niyan. Ang may-ari ng kapangyarihan niya, gagamitin lamang kita, si Lord. Ang nagpapalabas ng tubig, si Lord. Ang nagbibigay ng resulta sa ating paglilingkod, si Lord. Sabihin mo sa katabi mo, si Lord. Sa kabila naman, sabihin mo, si Lord. Pagpalakpakan natin si Lord. Maas yung may malakpak mo. Ngayon, dito, gusto kong pansinin nyo na dito sa part na to, tandaan nyo ha, ano nangyari nung ito'y kanyang pinupok at hindi niya sinunod si Lord na Espiritu na lang? Lumabas ba yung tubig? Lumabas yung tubig? Lumagas. Ano nangyari? Water gushed out and the community and their livestock drank. Di ba? O ngayon, sino nagtanong para bago maglabas? Si Moses, sabi niya, gusto niyo ba maglabas kami? O pagkasabi niya pinupok niya, lumabas ang tubig, sino kinampogi? Si Moses! Doon, galit si Lord. Markado ka kay Lord. Sabi mo sa katabi mo, markado ka kay Lord. Markado ka kay Lord doon. Lalong na, natuwa sila ako. Kaya ang galing ni Moses! Pinupok lang, lumabas na yung tubig. Purihin ka, Moses, sa'yo na kami maghahandog. Ganun. We don't own the ministry. Yan po yung first main po natin. Meron kasi ownership. Alam nyo, hey, yung mga gusto maglingkod sa Panginoon, yung sense of ownership, maganda lang yan during the interview pag mag-a-apply kasi sa kumpanya. Ipaalam mo sa may-ari na you will treat this company as your own. Ibig sabihin, pagmamalasakitan mo. Pero pagdating sa ministry, God owns the ministry. Amen? Palapakan natin yung Panginoon. Now, punta tayo sa pangalawa. So, sino nga naging pogi dyan? Sino naging pogi? Moises. Si Moises, ha? Okay, bakit? Siya naman magpalabas eh. Punta tayo sa number 2. Next slide. Yan. Mapapansin nyo, ginawa ko na itong gold. Ginawa ko na siya gold. Ganun ba nakalight ito? Ngayon, ginawa ko ng gold. Kasi nga pogi siya eh. Sabi niya, gusto niyo ba magpalabas kami ng tubig?
O paglabas ng tubig, sino pogi? Si Moses, ang tawag dyan, showmanship. Number 2. Hindi showman ha. Showmanship. Hindi showmanship. Showmanship, ang galing niya. Purihin ka. Nakaka-bless ka. Ang galing mo, ang galing. Pinuntok lang lumabas na. Ang galing mo, Moses. Nakakatakot po yan. Dahil dyan, hindi siya makapasok sa promised land. Ulitin ko ha. Nang dahil dyan, hindi siya nakapasok sa promised land. Ano may promised land? Iyon yung matagal na pinakikipaglaban ng napakaraming taon. Lahat na klase ng kalaban, nakalaban na nila. So nangyari, nakapasok ba sila? Yes, sila Joshua. Pero hindi siya nakapasok. Bago sila tumawid doon sa pupuntang promised land, Moses died. Actually, ang sabi ng Bible, namatay. Sabi ng mga Bible scholar, pinatay. Bakit? Kinuha niya yung glory para kayo. Alam niyo, isang mahilig tayo magpa-impress habang tayo nasa ministry. Isang napakalaking pagkakamali po yan. Ang gumagawa lang yan, hindi naiintindihan ang ginawa ni Kristo sa krus. Gusto mo ng recognition? Samantalang si Jesus nasa krus, meron siya tribulation. Ang gusto mo, hangaan ka? Gusto mo na maging magkaroon ng mataas na pagtingin sa'yo? Samantalang si Jesus gumawa at hinubaran? Anong klaseng paglilingkod meron tayo? Ngayon, nalikan natin. Ito tatawag natin showmanship. Ako bida. Ako lang yung magaling. So Moses took the staff from the Lord's presence just as he commanded him. Kumbaga, kinuha niya yung staff, pero hindi pinapupukpok. Hindi pinapupukpok. Just as he commanded him. Tapos sabi ng Bible, he and Aaron gathered the assembly together in front of the rock, and Moses said to them, listen, you brothers. Wala nang ganun eh. Hindi sinabi ni Lord na tawagin mo silang rebelde. Walang ganun. Ngayon, sa pagmasakit ganito. Ito idol cups ko na. Must we bring you? Gusto niyo ba maglabas kami? Kaya ko yan. I own the ministry. May ownership tayo eh. May feeling tayo na we own it. Must we bring you water out of this rock? Then Moses raised his arm. Wow! Papa! Ang galing niya! Pogi! Love niyo dito sa church. Si Romar na ang pogi. Kita-kita niyo may sa Zoom. Romar, pogi. Just kidding. Then Moses raised his arm and struck the rock twice with his staff. Sabi ko ng Bible, ito na, bakit ito ginoon? Tumanga sila kay Moses. Bakit? Hindi naman niya agad ito pinukpok eh. Hindi niya muna agad pinukpok. Binigyan muna sila ng magandang intro. Ayan. Binigyan muna sila ng magandang entrada. O, gusto niyo ba, magpalabas kami? Di ang galing, nakapagpalabas nga siya. That is showmanship. Sa loob ng paglilingkod sa Panginoon, walang showmanship. Kita niyo si Jesus. Nasa krus. Anong showmanship? Hinubaran na siya. Tayo gusto natin narinig cognition, pero samantalang si Jesus, hinubaran. Pakita ko sa inyo yung panganib ng showmanship sa loob ng ating ministry na paglilingkod. Tandaan nyo ito ha, nakadoon to, humanga dyan ang mga Israelita. Lumabas yung tubig, at ang buong komunidad at ang mga hayop ay nakakainom ng tubig. Ito po, napapapansin nyo nasa Numbers. Punta tayo sa next slide. Susundan natin yan. Numbers chapter 20. Natuwa ba si Lord? Na. Ay, isa na yung mga gusto mag-ministry, especially the youth. But the Lord said to Moses, na-satisfy yung ego, yung pride na-satisfy, pero si Lord hindi na-glorify. Tingnan nyo. Minarkahan sila ni Lord. But the Lord said to Moses and Aaron, because you did not trust in me enough to honor me as holy in the sight of the Israelites. Bakit pinakit yung as holy? Binastos niyo ako eh. Bakit nyo kinuha yung glory? Iniinsulto niyo ako eh. Hindi naman kayo naglalabas ako eh. Ako naglabas ng tubig eh. Ba't kayo kumukuha ng glory? Hindi pwede yun sa ministry. Sabi mo sa katabi mo, hindi pwede yun. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka pwede. Sabi mo, ano pa natutulad tayo? Pwede naman. Palapakan natin si Lord, please. Sabi niya ganito,
because you did not trust in me enough to honor me as holy in the sight of the Israelites. Ito lang masakit. You will not bring this community into the rock again. Tanggal dito yabang mo ngayon. Dito very spiritual ka, pero lahat kami pasok sa langit, ikaw naiwan. Ikaw pogi eh. Sige mo lahat tayo langit, si Robert lang naiwan. Eh siya naman pogi. Kasama niya si Pretty April. April yun. Schedule, hindi lang natin sila. Ang the reason why I tell you this, lahat po tayo ay nag-iikot sa Panginoon. Ito yung panganib ng showmanship. Dapat ito dinudurog ito eh. Dapat dinudurog talaga yan kasi tingnan nyo, ang sakit nito eh, oh. Ang sakit nito. Ito yung bunga ng showmanship. Lalo-lalo na pagka pinuri ka, di mo alam i-handle. Hahangakan mo ng todo yung sarili mo. Bilid na sa sarili mo. Pagkagaling-galing ko. Yun na nakakatawa. Darating yung time, hahanga ka na sa sarili mo. Galing mo na nga. Ano nangyari dito? Because you did not trust in me enough to honor me as holy in the sight of the Israelites, you will not bring. Hindi na ikaw ang magdadala sa kanila papunta sa promised land. Now, ano nangyari? Pag-usapan natin, may promise na yan. Ang promise na yan yung tatawag ng Kanaan. Flowing with milk and honey. Ano yung Kanaan? Yun yung Israel ngayon. Yun yung Israel ngayon na sagana sa lahat ng bagay ng unang panahon ng Biblia. Hanggang ngayon din naman. Pray natin mabuti ito ng year, matapos na. Now, pag pinapakita ko dito ha, yung epekto ng showmanship, isa pang slide. Ito na. Dito sa Deuteronomy, magaling kayo mabuti ha. Oy, kayo na mga pumupuri sa inyong mga leader, maawa kayo sa mga leader nyo. Dahil it's a great temptation to them, lalo na pag hindi na lang na-handle yan. Dahil sa inyo, hindi sila makakapasok sa promised land. Dito, sinabi na ito ni Moses, nakiusap ako ngayon, pero hindi ako pinakinggan eh. At the time, I pleaded with the Lord. Nakiusap ako kay Lord, sabi ni Moses, Sovereign Lord, you have begun to show to your servant your greatness and your strong hand. For what God is there in heaven or on earth who can do the deeds and mighty works you do? Let me go over and see the good land beyond the Jordan, that fine hill country in Lebanon. Lord, gusto ko makarating doon. Di ba sinabi ko na hindi na makarating? At that time, I pleaded. Ang tindi ng kanyang pagsusumamo. Lord, paratingin mo ako. Bakit? Bigat mo naman siya para magsumamo. Ang dami yan overcome na trials. Ang dami yung problema, mga pagsubok na pinagdaan para ikaw. Tapos sa dulo ng paglilingkod, kukunin mo lang glory para kay Lord. Oops, hindi pwede yan. Sabi mo sa kapatid mo, hindi pwede yan. Ito yung kanyang plead. Ito yung pagsusumamo. Let me go over and see the good land beyond the Jordan, beyond, sa kabila ng Jordan, that fine hill country in Lebanon. Ano ang sagot ni Lord? Tumigil tayo ng Moses. Hindi ako pinag-uusapan niya. Nagrabi si Lord. Let's go to the next slide. Eto na. Eto na ang masakit. But because of you, sinisi niya ng mga Israelita, sabi ni Moses, but because of you, the Lord was angry with me and would not listen to me. Nagalit sa akin si Lord at hindi nakikinig sa akin. That is enough, sabi ni Lord. Tama rin magsusumamo mo, Moses. Do not to speak to me anymore about this matter. Huwag natin pag-usapan ko. Grabe ka, Moses. Hiniya mo ko, inisulto mo ako, kinuha mo yung glory mo. Ang alamit mo nagpapay-ari, alamit mo nagpapalawas ng tubig. Ito yung mangyayari sa atin. Pagtingin mo, ikaw yung nagbibigay ng resulta sa anong magandang nangyayari sa bawat ministry natin. Yan ang pupuntahan natin. Sabi ni Lord, pag-uwa yung usap niya, do not speak to me anymore about this matter. Ayoko na pinag-uusapan ito. Ano pinagawa sa kanya? Go up to the top of the hill. Ito na. Punta ka sa muro na yan. Doon sa Pisgah. And look, lahat ng sides, lahat ng direction. Tanawin mo yung west and north and south and east. Look at the land with your own eyes. Pagmasdan mo ng iyong mga mata. Ang lupain na dapat ay lalo ng mga kasama ka. Since you are not going to cross the Jordan. Ano siya sabi nga? Hanggang silid ka na lang. Sabi sa kapilo, hanggang silid ka na lang. Ganun katindi
showmanship. Gusto mo ikaw maging bida? Gusto mo ikaw magaling? In-erase siya sa plano yun. We will be erased. We will be deleted. You was deleted? Hindi mo napansin yun? Sabi yan, look at the land with your own eyes since you are not going to cross this Jordan. Sino ba tumawid sa Jordan? Sina Joshua lang. Hindi ka makakatawid. Kaya akit ka sa mga brunera, pagbastan mo. Lahat ng sulok. North, south, east, west. Kasi hindi ka na makakapunta dyan talaga. Hanggang silip ka na lang. Sabi mo sa kapatid mo, hanggang silip ka na lang. Sakla. Tagal niya nagpagamit sa gawain nito. Hindi pala siya nagagamit hanggang doon sa dulo. Bakit? Kinuha niya yung glory. Akala kasi natin, ganun nakadali yun. Subukan mo kunin ang glory ni Lord, hindi ka siya makakasama. Ano ang masakit? Ito ha? Ito masakit. Yung kasunod na kanya sinabi. Verse 20, hey listen. Tingnan nyo ha? But, ito yung kanyang sinabi. Commission, utusan mo si Joshua. And encourage and strengthen him. Ano gagawin ni Joshua? For he will lead. Hindi na ikaw. Hindi na ikaw. Nandito ka lang, nasilip ka lang. Aalisin na kita sa ministry. Alis ka na. Encourage Joshua. Strengthen him, for he will lead these people across and will cause them to inherit the land that he will see. So, inalis niya si Moses ang ipinalit si Joshua. In other words, pag nagmamagaling tayo, inaalis tayo. Pag tingin mo, ikaw yung magaling, may showmanship, God will remove you. Ano yung pangatlo na yan? Mamaya may pangatlo. Gusto ko lang puntahan natin dito itong showmanship. Ito yung pangamin. Kaya habang tayo ginagawa ng Lord, individual man sa office, sa work, pag maganda resulta, malinaw sa Lord, si Lord yun. Sabi mo sa katabi mo, si Lord yun. It's the Holy Spirit's job. It's the Holy Spirit that executes. Ginagamit lang tayo ni Lord. Pansinin niyo yung kuryente. Kuryente. Pansinin niyo yung electric wire. Electric wire. Saan ko natin itong electric fan natin? Diba meron itong plug? Pagkaya, kahit i-on ko yan, pag hindi nakasaksak sa power, hindi ko anda, tama? Pero hindi pwede magmalaki ang electric fan na dahil sa kanya. Nakapagbibigay siya ng hangin. Kasi meron current sa loob. May electric current sa loob na umaandar, kaya makagagawa na ganitong resulta. Ang Holy Spirit ganun din, tumatrabaho sa atin, kaya may resulta. Hindi ikaw yun, si Lord yun. Pero gusto natin ang showmanship. Gusto natin tayo pinupuri, tayo lagi binabanggit, tayo nare-recognize, tayo magaling. Ulitin natin, sabi mo ulit sa katabi mo, si Lord yun. Si Lord yun. Ano nangyari sa kanya ngayon? Pinalitan siya. Tignan nyo, lahat ng may showmanship, tingin mo, ay dapat sa'yo yung papuri, katulad ng hinahanap mo kayo, sige ko na. Lumabas yung tubig, kasi ko na magaling. Pero hindi ka mapasok sa promise na ito. Sabi niya dito, but commission Joshua and encourage and strengthen him, for he will lead these people across and will cause them to inherit the land that you will see. Sila, they will cross, pero ikaw, you will see. Ito mo yun, sila, they will experience it, pero ikaw, you will see only. Pero sila, they will experience. Hindi nyo napansin, yung contrast, bakit ang Diyos walang favoritismo? Hindi yan nakuha sa tagal. Tingnan nyo yung credentials ni Moses. Tagal. He was a Hebrew slave. Ginamit siya ng Lord ng ilang mga taon. Siya ginamit ng Lord para mabiyak yung Red Sea. Ano ang mas malaki? Sea or river? Sea. Nakatawid sila doon sa Red Sea. Pero nung nagsimot malaki, hindi nakatawid kahit sa ilog na lang. Red Sea nakatawid, pero yung river, Jordan River, hindi nakatawid because of showmanship. Siya magaling.
Alam nila natuwa si Lord doon. May mga kalungkot lang, may mga nakita ko sa Facebook, may mga invitation. Please attend to our church. We will baptize you in the Holy Spirit. Ano naman? Kayo nagbabaptize. Hindi tayo nagbabaptize ng Holy Spirit. It's the Lord Himself. Attend kayo sa aming church. Mag-i-speaking in tongues ka. Talaga? Yun ay utterance galing sa Holy Spirit. Hindi natin gawa-gawa. Wala namang mabuting maganda nakikita sa atin. Gumawa tayo kasalanan. Kaya tayo ginagamit ni Lord because of the grace of God. Biyaya ng ating Panginoon. Ang pangalagi si Lord. Alam mo niyo kung ano sinasabi dito? Because of your showmanship, may nilagay akong tao kapalit mo. Lagi tayong may kapalit. Sabihin mo sa katabi mo, may kapalit ka. Ulitin mo, sabihin mo sa katabi mo, may kapalit ka. Lahat tayo may kapalit. Walang indispensable sa naglilingkod sa Panginoon. Lahat tayo may kapalit. Subukan mo ang showmanship, aalisin ka ni Lord. Kaya inalis eh. Sabi mo sa kanya, nakakatakot pa na. Nakakatakot na. Now, ano yung number 1 natin? Ownership. Bisa nakala natin, tayo may-ari. Alam, maglalabas ka rin. Hawak na hawak niya lang. Hindi ka rin. Si Lord ang maglalabas na. Number 2, showmanship. Pogi ako, magaling ako. Kaya ko yan. Ako lahat. O, nangyari. Sige, ikaw na bilang. Hindi ka makapasok sa promise. Ito naman yung kwento ito tungkol sa biyanan ni Moses. Binigyan siya ng payo kung paano yung pangunahan ang mga Israelita. Pinapasan natin yung mga ito, yung natawag ng mentorship. Ito yung tinatawag natin na Jethro Principle. Pag sinabing Jethro Principle, ito yung the ability to delegate to others. You cannot do everything, you cannot, or you will die early. Alam niyo, isang tao kahit hindi ka mag-delegate, maging malungkutin ka lang, mamamatay ka agad ng maaga. Alam niyo ba, ang isang tao na malungkutin, 39% earlier na yung kamamatayan, mamamatay ka agad. Halimbawa, kunin mo ang 30% ng 100. Ang 30% ng 100, ang binaya mo na accountant natin ilan? O, ilan matitira? 70. O, kung halimbawa mamamatay ka sa age sa 100 dahil malungkutin ka, sa edad na 70, mamamatay ka na. Kahit mag-isa ka, tawa ka na ng tawa. I'm just kidding. Nagpipipon mo po ako. Malagay natin, 70. O, kunin mo 30% ng 70. Yan ang lifespan ng mga Pinoy eh. Pag lumabas ka ng 70, grabe, bonus na yun eh. O, 30% ng 70. 21. O, 70 minus 21. O, grabe, 49. Eh, alam niyo ba? May calculator ka dyan? Ang galing. So, 49. Pero alam niyo ba, according sa Vantage News, 39% ang earlier mamamatay ka na pag malungkutin ka. 39%. Hindi nga lang 30% eh. So, ibig sabihin, pag nakatawid ka na ng 49, mapanad ka na. Sino yung mga 49 plus? Ngayon, tumami may edad. Dati mga bataan. Pinag-usapan natin magiging malungkutin lang ha. Kasi ganito ano, yung ikaw naglilingkod sa Panginoon, pag hindi ka nagde-delegate ng yung ministry, di mo kaya mag-isa lahat eh. Yung delegate. Pag hindi ka nagde-delegate, you will also die early. Mamamatay ka rin ng maaga pa. Kahit sabihin natin na hindi ka malungkutin. Masaya lahat ka. Pero, hindi ka naman nagde-delegate, mamamatay ka agad. Kasi hindi mo talaga kaya mag-isa. Alam niyo, nung bago-bago ako nag-ministry, nagpahingin ako ng church way back 1990, right after I graduated sa Bible school. Nagpahingin ako ng
church. 4 na taon ako doon. Dahil yung buksan namin ng gawain ay nakabutan ko lang ng trucks. Hanggang sa naging kaibigan ko, nag-usap kami, gusto niya magkaroon ng Bible study, hanggang sa nag-start kami, hanggang sa dumami kami ng church. Dahil nga nung bubukas pa lang, kung ano na yung alam ko sa gitara, yun ang natutugtog ko. Hindi ako marunong mag-gitara. Alam niyo ba, kung niyakap ko yung gitara, nandun ako sa loob ng mother church namin, nasa tabi ako ng pulpit, sa harap ako ng pulpito, niyakap ko yung gitara, Lord, turo mo naman mag-gitara, kahit konti lang. Kasi kung nagbabahin nila ako. Kaya awan ng Diyos mo na ako natugtog. Come, Holy Spirit. Kasi namahatangan ko naman ng Holy Spirit ko. Sino? Ako yung magpapakanta, at yung This is the Day. Natutugtog ko yun. Dalawa lang yung Holy Spirit, at This is the Day. I sell. Tapos ako yung mag-preach, ako yung kukuha ng offering, ako na. Pag wala magtay-testimony din ako. Huwag isipin nyo nga, yung persado. And so we thank the Lord, kasi as we grow in the ministry, natutunan mag-delegate, and we thank the Lord because ang ating church ngayon ay marami ng iba't ibang ministry. Alam pa naman natin ang pagkakas. We cannot really do everything. Ngayon, ang Jethro principle ito yan. Pinagsabihan si Moses ng kanyang biyanan. Alam mo, ito lang yung nakita ko sa Bible na magkasundo magbiyanan. Moses' father-in-law replied, what you are doing is not good. Bakit niya sinabi ito? Sinabi niya ito kasi nakita ni Jethro, nung dumalo siya kay Moses, na halos maghapon hanggang gabi si Moses, binibigyan niya ng advice ang lahat ng mga Israelita may mga problema. Magmula doon sa difficult cases, doon sa easy task, lahat yun. Kasi sila na nakakaalam ng mabuting balita. Sabihin yung mga aral ni Lord, sila na nakakaalam kaya kung ang ginagawa nila na ito, walang makapagsasabi kung ito may naaayon mo, hindi kaya sila nakapagsasabi. Kaya ito pinagsabihan siya ng kanyang biyanan. Ang sabi niya, what you are doing is not good. You and these people who come to you will only wear yourselves out. Talagang mapapagod ka dyan. The work is too heavy for you. You cannot handle it alone. Hindi mo kaya mag-isa yan. Listen now to me and I will give you some advice. And may God be with you. See? So may mentorship. Ang sa maganda dito, ang sabi nito, you must be the people's representative before God and bring their disputes to Him. So hindi na sa'yo lahat. Ikaw na lang ang makikipag-commute sa Panginoon at lahat ng mahirap na kaso sa'yo. Pero yung mga task madadali, delegate mo na yan sa kanila na yan. Now, teach them His decrees and, next slide please, instructions. Pati mga utos niya, show them the way they are to live and how they are to behave. But select, hindi mo ha, anong klaseng tao pipiliin niya na makakasama niya mga leader? Men who fear God. You know, men who fear God, mapagkakatiwalaan, trustworthy men, and those who hate cotton. Yung hindi mahilig sa bribery. Men who fear God, trustworthy men who hate dishonest gain. Kaya nagkakaroon ng dishonest gain. Pag may mga personal agenda, pag may mga kutulan. Sabi niya, appoint them as officials over thousands, hundreds, fifties, and tens. Have them serve as judges for the people at all times, but have them bring every difficult case to you. So hindi na lahat. Yung mahihirap na lang sa kanya. The simple cases, they can decide themselves. Kasi alam na nila, natulog muna sila tungkol sa kanyang salita. That will make your load lighter. God, ha? That will make your load lighter because they will share it with you. So, yung burden, gumagaan. Meron din natin ang burden sharer. Pero kung minsan sa church, burden maker. Dapat burden sharer tayo, hindi tayo burden maker. Sunod. If you do this, sabi ng kanyang mentor si Jethro, if you do this, and God has commands, you will be able to stand the strain, and all these people will go home satisfied. Tinigto, tayo ng mga naglilingkod sa Panginoon. Anong sabi ng kanyang mentor si Jethro? What you are doing is not good. Kailangan bukas tayo sa correction. Alam niyo yung biyanan niya, bisita niya yan. Pumunta dyan si Jethro, kasama yung kanyang apang-apo. Yung sa anak nila ni Zipporah. So, ano nangyari pagdating nila dyan? Pinagsabihan niya si Moses, makinig kayo mabuti ha? Tinuruan niya, what you're doing is not good. Pero binasa niyo yung kabuuan, sumunod siya. Ano gusto mo sabihin?
dyan si Moses. Pero yung sabihin mo muna, sino bang bago makinuha mong background mo dito? Ano ang background mo sa paghahangin ng dagat? Wala! Sometimes, make corrections. Pero kung pumasok kayo sa mentorship, you will be corrected. Ang maganda dito, pag tinignan nyo dito, yung kasunod, gets pang slide. Balik tayo. Isa pa. Dito. After he was corrected, Moses listened. Dapat marunong tayo makinig. Dapat marunong tayo makinig. Alam niyo dito sa ating church, listen. Tayong lahat po ay may kanya-kanyang paraan ng paglilingkod sa ating school. Diba? Maganda tayo sa school, mga youth. Pagka naman ikaw ay nagtatrabaho, may parang kayo ng paglilingkod kay Lord. You share the Word of God or with your life sa iyong mga office mates, sa iyong mga colleagues. Pero bukod pa doon, pagdating naman ng church, you belong with some ministries. Tandaan mo natin, lahat tayo dito, may kanya-kanya tayo mga kinabibilangan ng ministry. And we thank the Lord for that. Kasi hindi po kakalanin ng pastor lahat yan. That's why we need help coming from different ministries. But, the heads, katulad sinabi niya, you select capable men. O kaya nga tayo naging head, capable tayo eh. They must be corrected and they must listen. Kaya sabi dito ng Bible, pag tinignan ninyo yung second slide, doon po sa kasunod, atras tayo yan. That will make your load lighter. The objective of mentorship upang dumami kayong magkakamuha para madaling na ipanghanap. Yung salita na tinuro sa inyo, you can now decide on your own kung ano tama at mali because na turuan na kayo nitong kapatid natin na si Moses. Mga kapatid, every one of us need a mentor. Ako po, lumatay yung aking mentor, si Pastor Bobs. Kinausap ko yung best friend niya. Sabi ko sa best friend niya, pero ulit pwede kang ikaw na maging mentor ko. Alam sabi niya sa akin, Pastor Perlo, alam mo bang napakalaki ng sapatos ni Ambo? Yung Ambo na yun, si Pastor Bobs yun. Ang kanyang nickname ay Ambo, pero kasi Pablo yun. Ang laki ng sapatos na di ko kaya, sabi ko alam ko po yun. Sabi niya, hindi ko kaya i-fit yun eh. Baka hindi sa ano kaya ako. Sabi ko, hindi naman. Pero I need a mentor. All of us need a mentor. Hindi pwede mo na. Or else, di-discard ka ng mga mali katulad ni Moses. Could you imagine? Ang sa maganda dito kay Moses, when he was corrected, he listened. Punta natin yung next slide. Yung last slide na kayo. Moses listened to his father-in-law and did everything he said. Pansinin niyo yung mga tao na humingi sa inyo ng payo kung may problema. Pag pinayuhan ninyo, todo effort kayo. Pero pagkatapos, hindi naman gagawin. Yung sinabi mo siya. Mag-chat-chat. Basta pwede pa kayo magkabi. Sige. Ang problema mo. Basta, taligin daw, babalik ko ba yung ex mo? Todo effort ang advice. From practical to scriptural. Nalaman ko, si Manay. Samantalang usapan natin din. The reason why I'm telling you this, meron tayo sa mga pinapayuhan. Hindi talaga nakikinig. Si Moses was a good student. Pagkatapos siyang sabihan, nakinig siya. He did everything. Amen? Palampakan natin siya. Sa loob po ng church, sa mga ministry heads, ang lumalabas pong mentor ninyo, kung meron ng church na nanonood sa atin, ay ang inyong pastor. Sapagkat ang inyong contact person, bigod sa inyong church, ang inyong pastor. Ang lahat ng ministry heads, kung sino man ang pinaka-pastora, o bishop, o missionary dyan, na inyong head, lumalabas siya po ang inyong mentor. Sapagkat siya ang contact person ninyo dyan sa inyong church. Bago ka naging head sa ministry head. Dapat mo maintindihan natin yun. You listen. Tingnan ninyo ito, diba? Atras side. Atras. Punta tayo sa first main point ulit. Anong sabi dito? Ni Jethro, what you are doing is not good. You and these people who come to you will only wear yourselves out. Mapapalo na kayo.
Ubus yung mga hapon ninyo magdamag, kulang pa. Kaya sabi nga, ito yung art of delegation. Pag pinag-uusapan lagi si Jethro, at pinutulong talaga yung art of delegation. Paano mag-delegate? Ganon din po sa ating paglilingkod sa Panginoon. Dito kasi, hindi mo kakayanin mag-isa. That's why we thank the Lord sa ating church. Meron tayong mga ministry heads. How are we doing kung ano ating mga pinag-uusapan? Katulad halimbawa ng devotion. Alam mo niyo dito sa ating church. Bago pa tayo lumipag dito, sinabi ko na sa ating mga deacons, hindi ako sasama sa devotion ng mga worker. Bago po ako din sumama. Sa mga iba po yung ugnayan namin Lord pag umaga. Hindi po ako pwede sumabay sa inyo. Kaya kapasalamat ako na naunawaan nila yun. We thank the Lord for that. So, kung mag-umpisa na yung mga devotion natin dito sa ating church, mayroon ng agreement pag hindi ka naka-attend ang umpisa ng devotion na hindi natutugtog, at yun po pinangatawanan na. Hindi katulad ngayon dati na inaantay talaga natin sila para sila maging part ng ating ministry. Yun po ay part po ng mentorship. Tinuturo ang dapat ating sundin. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ang hinalang palakpak niyo. Ministry or ministry. May ownership. Ang tingin mo, ikaw may-ari ng ministry, you don't own it. Showmanship. Yan, me yan. Showmanship. Gusto mo magpabida-bida? Gusto mo lang palakpak doon ka sa circus, wag dito sa church. Pagdating sa church, this is service. This service to the Most High God. So, dito ang bida, malinaw na malinaw yan. Si Lord. Sabi mo sa katabi mo, si Lord ang bida. After the ownership, showmanship, and number 3 is mentorship. Pag kayo may kinilalang mentor, be willing to be corrected. Huwag lang kayong nag-aantay na magandang sasabihin sa inyo. Why? Kasi pag sinabing mentor, hindi lang po yan, hindi lang yan maganda lang maririnig mo. Pati pangit. At dami dito, kapag yung mga head dito ng mga leaders natin sa mga ministries, lahat po yan dumaan sa kanyang mentoring. Hindi lang maganda na rin sa akin, pati pangit sa pandinig nila. They hear it because that is mentoring. Kasi pag walang mentoring, hindi tayo mag-progress sa ating ministry. Hindi natin pwedeng piliin lang kung ano gusto natin pakinggan. We have to accept everything, lalo-lalo ito naman ay para sa kabubuti natin at iaayos sa ating gawain. Amen? Para natin si Lord. Yan ating conclusion. Serving God is not looking for the glory that might come from it. Ano yung sabihin? Alam niyo kasi yan. Habang naglilingkod tayo sa Panginoon, habang ginagawa mo yung best mo para kay Lord, the Lord will progress it. At dahil nagpa-progress siya, may nakita ka magandang resulta, yun ang pangalig na kayo, bibili ka na sarili mo. Hahanga ka lang sa katawan mo. Pupurihin mo na sarili mo. You have to be reminded of this word. Itong glory na ito. This will kill the many Christians. Maraming Christians na wala yung kanilang usefulness because of this. Ang daming Kristiyanong sinira ang buhay ng glory na yan. Ang dami entitlements, ang dami ng magagandang nakikita na hindi nila alam, sinisira ang kanilang Christian life. Please beware. Sabi mo sa katabi mo, mag-ingat ka. Masarap maglingkod sa Panginoon, pero ang demonyo napakatuso. Napakatuso ng demonyo, gusto ng demonyo, alam nyo, tayo magaling. Naghanap ka ng topic kay Pastor. Pag hindi ka tinapik ni Pastor, yan galing mo kanina. Pag wala topic na gano'n, naghanap ka ng topic, kaya isa ng demonyo tumatapik. Hindi mo na, akala mo si Pastor tumatapik, iba na, demonyo na tumatapik. At iba tapik niya. Mukha ba naman, effort ka, ito ba na-appreciate? Oo, ito ba na-appreciate? See? This will kill. So serving God is not looking for the glory. Hindi ito. Ang naisin natin lahat, mapapurihan yung dahilan bakit mayroong ministry. Walang iba, kundi ating Panginoon. Palakpakan natin siya. Because of who you are, I will